Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 861. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, naging malamig ang mukha ni Mandy. Nandito siya para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan. Paano niya matatanggap ang kahihiyang ito? Ginoo Waters, ang aming kumpanya ay tapat at tapat sa pakikitulong nito sa mga tao. Mangyaring ipakita sa amin ang higit na paggalang. Ang pagtutulungan ay nababagay sa aming dalawa. Hindi naman magandang baliwalain natin ang pagkakataon, di ba? Hayaan ko na itong dumausda sa pagkakataong ito. Sa susunod na bastyusan mo ako, makakatanggap ka ng liham mula sa abogado ko. Sulat, insulto. Umisi si Barry Waters at malamig ng umisi, CEO Zimmer, sa tingin mo ba ay mabuting babae ka? Sinasabi ko sa'yo, hindi pa tapos ang problema ngayon. Sa tingin mo ba hindi tayo makakaligtas kung hindi tayo makikipagtulungan sa kumpanya mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, maraming iba pang kumpanya ang naghahanap upang makipagtulungan sa amin. Kahit ang aming mga hilaw na materyales ay hindi sapat para sa lahat. Tubig, malamig na sumirit si Mandy. Hindi ka ba nagpapasalamat sa tulong na ibinigay ko sa iyo noong araw na iyon? Tumawa si Barry at humalukit-kip. Bakit, CEO Zimmer, mangyaring kalimutan ang nakaraan? Pareho kaming negosyante. Ang mahalaga lang sa akin ay ang kita. Panipit. Kung ang proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort ay itinigil ng isang araw, magkakaroon ka ng malaking pagkalugi, tama ba? Higit sa lahat, kung ang proyekto ay hindi makumpleto sa oras, paano mo ito ipapaliwanag sa Sky Corporation? Kung ganoon, ang maliit na halagang ito ay hindi malaking bagay. Kumunot ang muo ni Bath. Sa totoo lang, kung minsan lang tumaas ang presyo, kaya pa rin ang kumpanya na bumili. Gayunpaman, alam na alam ni Mandy na sa industriya ng negosyong ito, kapag nakompromiso sila, tiyak nakakagitin muli ng isang partido ang mansanas. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang sumang-ayon sa 50% increase? Maaaring ito ay 60%, 70% sa hinaharap, o kahit na doble bukas. Kung ipagpalagay ng kabilang partido na mayroon sila ng iyong malambot na lugar, tiyak na hihingi sila ng higit pa. Nang makita ang mahinang anyo ni Mandy, napukaw si Barry. Si Mandy ay isang nakakasilaw na kagandahan, at sinasabing kahit ang prinsipe ng York ay minsang nag-propose sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng mga alingaw na siya ay isang babae na walang laman ang ulo. Ibinigay niya ang pagkakataong maging isang tunay na phoenix para sa kanyang asawang nasa bahay. Ito ay pinaniniwalaan na ang prinsipe ng York ay galit sa bagay na ito. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na talunin siya? Gusto ni Barry na kunin ang pagkakataong ito para matikman si Mandy. Hindi lang dahil nakakasilaw ang ganda ni Mandy. Siya rin ang babaeng minsang nagustuhan ng prinsipe ng York. Kung makikilala niya ang prinsipe ng York, kung gayon siya ay magiging isang mahusay na bargain. Napakaganda kung lalabas siya at ipinagyayabang ito. CEO Zimmer, dahil ayaw mong makipagrelasyon, magtapat tayo. Lahat tayo dito lumaki. Itinuro ni Barry ang kanyang daliri at sinabing may kalahating ngiti, sleep with me for one night at babawasan ko ang presyo ng 10%. Kung sasamahan mo ako sa loob ng 5 gabi, hindi na tayo magdadagdag. Makinig ka, maaari kang kumita ng malaki sa pamamagitan lamang ng pagkalat ng iyong mga paa. Ito ay hindi isang kaayla hilakbot na deal. Maaari ka rin makakuha ng hindi pa nagagawang karanasan. Sasabihin ko na ito ay isang bargain. Panipit. Ngunit habang patuloy sa pagngiti si Barry, diretsyong nagwisik ng mainit na tsaa si Mandy sa kanyang mukha. Ang lamig ng ekspresyon niya. Waters, anong klaseng tao sa tingin mo ako? Umayos si Barry, puno ng galit ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, hinawakan niya ang buhok ni Mandy at nagmura, kaawa-awang babae.
Sino ka sa tingin mo? Basta basahan ka lang. How dare you act innocent in front of me? Panipit. Nagpupumiglas si Mandy. Waters, let go. Kung patuloy mong gagawin ito, tatawag ako ng pulis. Panipit. Napuno ng masasamang pag-iisip ang ulo ni Barry Waters. Isa lang ang nasa isip niya. Sinlaman niya ng masamang ngiti si Mandy. CEO Zimmer, punta tayo sa Buckwood Hotel mamayang gabi. Don't worry, member ako doon. Sila, ibinibigay ko sa amin ang presidential suite. Sigurado akong mabubusog ka. Huwag mo nang isipin yun. Kapag hindi mo binitawan, tatawag ako ng pulis. Pilit na inilabas ni Mandy ang kanyang telepono. Umisi si Barry sa kanyang pagtatangka at ibinagsak siya sa lupa. Babae, sa tingin mo kaya mo? How dare you pretend to be a virgin? Panipit. Sinasabi ko sa'yo, sa huli, magmamakaawa ka sa akin at aakyat ka sa aking kama. Walang sinuman sa Buckwood ang makapagbibigay sa iyo ng anumang hilaw na materyales nang walang pahintulot ko. Kinuha ni Mandy ang kanyang telepono at same time na sinagot, mga tubig, huwag mong purihin ang iyong sarili. Walang hindi mabibili ng pera. Huwag kang magsisi kapag nangyari ito. Napahagalpak ng tawa si Barry sa sinabi ni Mandy. May dahilan kung bakit siya talamak. Ang sumusuporta sa kanya ay ang mga malalaking boss ng Southlight Real Estate Industry, isang first-class na pamilya ng Surrey. Sa kanilang suporta, madali siyang naging hari ng merkado ng hilaw na materyales sa Southlight. Nagagawa niya ang kahit anong gusto niya. Ang sinumang maglakas loob na magbenta ng hilaw na materyales kay Mandy sa kanyang likuran sa sitwasyong ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Barry ang alinman sa mga ito. Pinag-aral niya si Mandy ng nakangisi. CEO Zimmer, maaari mo itong subukan. Tandaan mong lumapit sa akin kapag alam mo na ang lahat. Hindi naman mahirap. Either you give me money, or you spread your legs. Pinayagan kitang pumili. Kumagalpak ng tawa si Barry. Nanginginig sa galit si Mandy. Malamig na ungol niya, huwag mong pagsisihan ang mga sinabi mo, Waters. Kung kaya kitang gawing matagumpay, maaari kitang yurokan sa ilalim ng aking mga paa ng isang beses pa. Halika na, irerespeto kita noon. Ngunit si Sir Ray ng Sky Corporation ay nagpunta sa Zimmers para kunin ang mga regalo sa kasalan kahapon. Wala kang kabuluhan kung walang suporta ng prinsipe ng York. Gusto kong makita kung ano ang nagbibigay sa isang babaeng tulad mo ng karapatang yurokan ako. Kung mangyayari iyon, may bibigay ko sa iyo ang mga hilaw na materyales kahit nalilito. Hahaha, sarcasm ang nakasulat sa buong mukha ni Barry. Kung hindi tinanggihan ni Mandy ang prinsipe ng York, kung hindi pinapasok ni Ray Hart ang mga tao para bawiin ang regalo sa pakikipag-ugnayan. Hindi siya mangangahas na ipahiya si Mandy. Ayon sa kanya, si Mandy ay inabandonan ng Sky Corporation at Prince York. Kung hindi niya sinasamantala ang sitwasyon at sinusubukang kumita mula dito, ano? Ang hindi paggawa nito ay kapareho ng pagdaragdag ng asin sa iyong sugat. Pagkaalis ni Barry at ng iba pa, nabawi ni Mandy ang kanyang katahimikan. Siya ay orihinal na napakahusay. Sa sandaling ito, tumanggi siyang sumuko. Sa halip, naghanap siya ng maraming tao at nagsimulang makipag-ugnayan sa iba pang mga supplier ng hilaw na materyales sa Buckwood. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay humantong sa isang nakakabigo na pagtatapos. Walang gustong makipagtrabaho sa kanya. Magalang na sinabi ng ilang mga supplier na wala na silang stock. Ibinabalang ng ilang supplier. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magsalita si Mandy. Ganap na kontrolado ni Barry ang merkado ng hilaw na materyales sa Buckwood. Walang magbebenta ng kahit ano kay Mandy nang walang pahintulot niya. Bagamat nakapunta si Mandy sa ibang lungsod para makahanap ng solusyon, malaking problema pa rin ang transportasyon. Sakaling mangyari ito, ang pagtatayo ng Silver Nimbus Mountain Resort Project ay ititigil ng walang katapusan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang mga tungkulin bilang CEO ng kumpanya, nakaramdam ng pressure si Mandy na hindi kailanman. Pagdating namin sa bahay, humiga si Mandy sa sofa. Isang madilim na ulap ang nakasabit sa kanyang mukha at tumanggi siyang makipag-usap sa sinuman.
Laking gulat ni Cynthia Zimmer na umuwi galing school nang makitang ganoon ang kapatid. Kilalang kilala ni Cynthia ang kanyang kapatid. Base sa ekspresyon ni Mandy, siguradong nasasaktan siya. Mabilis na kinontak ni Cynthia si Harvey. Alam na alam niya na hindi hahayaan ng kanyang bayaw na saktan ng sinuman ang kanyang kapatid. Kalahating oras pagkatapos ng tawag, dumating si Harvey. Kung tutuusin, si Mandy ang pinakamahalagang pag-aari niya. Mandy, anong nangyari ngayon? Maaari mo bang sabihin sa akin? Napatingin si Harvey kay Cynthia, sinenyasan itong umakyat. Pagkatapos ay lumakad siya papunta sa sopa, hawak ang isang baso ng gatas sa kanyang kamay. Kumuha si Mandy ng isang basong gatas at ininom ito ng galit. Sa pag-iisip sa mga hinaing niya ngayon, gusto niyang umiyak. Kinayla pa ng walang hiyang Barry Waters ang buhok niya. Masakit pa rin ang mga ugat. Barry Waters, ang walang utang na loob na lalaking yun. Masisira siya kapag si Silver Nimbus. Ang proyekto ng Mountain Resort ay naitatag lamang. Inalok ko siya ng kabaitan at tinulungan siyang makatayo. Hindi ko inaasahan na magbabago siya ng kulay at kahit. Lalong nagagalit si Mandy habang nagsasalita. Kung tutuusin, babae siya. May mga bagay na hindi niya masabi. Pero nanlamig agad ang mga mata ni Harvey. Ano pa ang ginawa niya sa'yo? Huminga ng malalim si Mandy. Umiling siya at sinabing, kalimutan mo na yon, nakaraan na yon. Ayoko nang pag-usapan pa. Sa ngayon, kailangan kong maghanap ng paraan upang malutas ang problema sa mga hilaw na materyales. Huwag ka masyadong mag-isip. Inalo siya ni Harvey. Magpahinga ka muna ngayong gabi. Baka masolve na ang problema pagkagising mo bukas. Napabuntong hininga si Mandy. Alam niyang hindi mangyayari ang ganoong bagay. Pagod na pagod siya. Pagkatapos niyang maubos ang baso ng gatas ay nakatulog siya sa sofa. Hinatid siya ni Harvey pabalik sa kwarto. Pagkatapos, umakyat siya sa bubong at tinawag si Tyson Woods. Ang Imperial City KTV ay isang high-end na KTV. Lahat ng cocktail at kinang doon, mundo ng kahalayan. Si Barry ay may oras ng kanyang buhay. Kamakailan lamang ay nakuha niya ang mga karapatan na pamahalaan ng merkado ng hilaw na materyales sa Buckwood, kaya maraming mga kumpanya ng konstruksyon ang kailangang hayaan siyang gawin ang gusto niya. Pakiramdam niya ay umabot na sa rurok ang kanyang buhay. Habang kumakanta siya ng malakas ay bumukas ang pinto ng KTV room. Agad namang kinilig si Barry nang makita niya si Tyson Woods na nangunguna sa grupo. Ang mga lalaking tulad ni Tyson ay nakatayo sa kulay abong linya ng Buckwood. Kilala ni Tyson ang mga tao mula sa gobyerno at sa mga lansangan. Si Tyson ay isang bagong gangster sa Buckwood. Iilan lang ang nang-ahas na akitin siya. Kapatid na Tyson, napakalaking karangalan. Ano ang nagdala sa iyo dito? Sa isang iglap, natauhan si Barry dahil sa gulat. Mabilis siyang yumuko kay Tyson. Bagamat dalawa lang ang dinala ni Tyson sa kanyang mga kampan, bakit si Barry ang hahanapin ng isang tulad niya? Hampasin mo siya hanggang maubos ang sigarilyo. Naglabas si Tyson ng isang tabako ng random at dahan-daang sinindihan ito ng posporo, na nagtagal. Walang detalyeng ipinaliwanag ni Harvey. Ngunit sa kung paano siya tumawag sa kalagitnaan ng gabi upang ayusin ang score sa isang tao, maglakas loob kaya si Tyson na pumutol. Sa mga sumunod na sandali, umalangaw ang hiyawan mula sa KTV room. Ang ilan sa iba pang mga pervert na uminom kasama si Barry ay nabugbog din ng gusto. Kuya Tyson, may hindi pagkakaunawaan ba sa atin? Anong pagkakamali ko? Dapat mong sabihin sa akin. Si Barry, na napakayabang sa harap ni Mandy, ngayon ay nakaluhod sa lupa at nagpatuloy sa pagbaba. Takot talaga siyang bugbugin ng buo. Hindi nagsalita si Tyson. Nakatingin lang siya sa tabako sa kamay niya na kalahating sunog pa lang. Naintindihan naman agad ng dalawang subordinate niya ang mga kilos niya at pinagpatuloy ang paghampas kay Barry. Bumantong hininga si Tyson sa isang tabako. Barry, wala ka sa paningin ko. Walang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Anong ginagawa mo kamakailan? Sino ang nasaktan mo? Mas alam mo dapat kaysa sa akin, diba? Panipik. Hindi ako nasaktan ng sinuman. Malungkot na sagot ni Barry. Ako ay palaging isang mabuting negosyante.
Tama ba? Pagkatapos ay tutulungan kitang maalala ito. Pagkatapos ay humakbang si Tyson at sinipa si Barry sa mukha. Array. Right double angle quotation mark. Lumipad ang katawan ni Barry at tumama sa dingding ng kwarto. Dahil sa impact ay nagluwa siya ng ilang sirang ngipin. Ngunit sa sandaling ito, nagising siya ng may kamalayan. Naalala niya, na-offend niya si Mandy kamakailan. Ngunit kung maaaring kumuha si Mandy ng isang tulad ni Tyson Woods, bakit siya matatakot sa kanya? Lahat ng ito ay kalokohan. Kuya Tyson, hindi Mr. Tyson. Sigurado akong hindi pagkakaunawaan yon. Maling tao siguro ang nahanap mo. Patuloy na humiga si Barry. Takot na takot siyang mabugbog muli. Hindi siya nasaktan ng mga kampan ni Tyson, ngunit masakit pa rin ang mga suntok nila. Para sa isang taong nabuhay sa layaw, paano yun? Tiniis ba ni Barry ang ganoong klase ng pagtrato? So hindi ikaw si Barry. Naghinala si Tyson. Maling tao kaya ang nahanap niya. Hindi ka ba dalubhasa sa paggawa ng mga hilaw na materyales? Oo, kung gayon, tama ako, walang pakialam na sabi ni Tyson. Ilayo mo siya, mga anak. Kuya Tyson, hindi mo magagawa ito. Mayroon akong malakas na suporta. Alam ni Barry na kung kinuha siya ni Tyson ay magwawakas siya ng masama. Kinailangan niyang magsalita. Alam mo na, nagtataka si Tyson. Sabihin mo sa akin kung sino ito. Baka may pamilyar na hindi ko nakilala. Panipit. Ang pamilyang Surrey, pamilya ng unang klase. Yun. Nasa likod ko si Surrey. Umisi si Barry, mataimtim na tumango. Nagpapatakbo ako para sa kanila. Kuya Tyson, kung pakakawalan mo ako ngayon, pwede tayong maging magkaibigan. Ililibre kita ng kainan sa susunod. Gusto mo bang ipakilala kita sa mga Surrey? Si Barry ay isang matalinong tao. Alam niya na si Tyson, taong kalye, ay gustong makipagkilala sa isang malaking pamilya tulad ng mga Surrey. Ito ay hindi lamang magpapalabo sa kanyang reputasyon bilang isang thug, ngunit ang kanyang katayuan sa mga lansangan ay tataas din. Ngunit hindi pinansin ni Tyson ang alok ni Barry. Pamilya Surrey lang yan. Ano ang silbi ng pagkakakilala niya sa kanila? Ang tao sa likod ni Tyson ay maaaring takutin ng mga tao sa kamatayan sa pagbanggit lamang ng kanyang pagkakakilanlan. Dalhin mo siya. Hinawakan ng subordinate ni Tyson si Barry at kinaladkad palabas ng lugar. Namutla ang mukha ni Barry. Alam niyang lalala lang ito kapag tumanggi siya. Kaagad, itinapon si Barry sa basement ng tirahan ng Tyson. Sa kabila nito, hindi siya naglakas loob na magbigay ng kahit isang reklamo. Ginamit niya ang kanyang trump card, ang mga Surrey, ngunit walang pakialam kahit kaunti si Tyson. Ito ay nagpapaliwanag ng marami. Kahit na nasa likuran niya ang mga Surrey, kung patuloy niyang guguluhin si Tyson, nililigawan niya si kamatayan. Hindi pa rin niya alam na napunta siya sa ganitong sitwasyon dahil sa ginawa niya kay Mandy. Ipinapalagay niyang hindi makakapag-hire si Mandy ng isang tulad ni Tyson Woods. Ibinento man niya ang sarili kay Tyson, bakit ang isang malaking lalaking tulad niya ay kumikilos para sa isang ordinaryong babae? Puwera biro. Mukhang ang merkado ng hilaw na materyales na pinangangasiwaan ko ngayon ay nakasakit sa malaking tao. Nagtataka ako kung kailan ko ito makikita. Inaasahan ni Barry kung paano mangyayari ang mga bagay mula rito. Ang mga katulad niya ay magaling mag-shortcut. Para sa kanya, ito ay maaaring maging isang magandang pagkakataon upang ituloy ang malalaking pagkakataon. Alas 2 ng umaga, umalis si Harvey sa Gardens Residence at pumunta sa Tyson Residence. Si Barry Waters ay kinaladkad palabas ng basement. Ang mga pinsala ay hindi minor de edad, ngunit sa mga mata ni Harvey, hindi sila seryoso. Nang makitang nakatayo pa rin si Barry, bumagsak ang walang pakialam na tingin ni Harvey kay Tyson. Kinilig si Tyson. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Barry na magsalita. Nagmamadali niyang ibinato ang isang malakas na sipa sa tiyan ni Barry, dahilan para lumipad ang bully. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Barry nang bumagsak ito sa lupa. Hindi pagkakaunawaan. Brother Tyson, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mahinang ungol ni Barry. Hindi naglakas loob na magsalita ng basta-basta si Tyson sa harap ni Harvey.
Tumayo siya habang nakataas ang mga kamay, hindi umiinit. Kumakbang si Harvey at dahan-daang idiniin ang paa sa mukha ni Barry. Sa malamig na pagsirit, sinimulan niya, "Ano ang ginawa mo kay Mandy ngayon?" Saglit na natigilan si Barry. Hindi niya inaasahan na maririnig ang pangalang Mandy. Pinilit niyang lumingon, ngunit hindi niya magawa. Napaungol na lang siya, "Sino ka?" "Ako ang asawa niya," sabi ni Harvey. Asawa ni Mandy. Naninirahan na manugang, Harvey York. Napagtanto ito, nagalit si Barry. "Sa tingin ko ito ay isang taong malakas. Di ba isa ka lang walang kwentang buhay na hatik? How dare you hit me? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko?" Ngunit walang pakialam na sumagot si Harvey, "May depekto ka sa paningin ko. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon, ano ang ginawa mo kay Mandy?" Palaging bully si Barry, ngunit madali siyang matakot. Gayunpaman, paano siya magagalit sa harap ng nagtatagal na manugang? Sa kabila ng katotohanan na siya ay nakahiga sa lupa, sinubukan niyang gumawa ng isang matigas na aksyon. "Basura." Kinaila ko ang buhok niya at pinilit siyang matulog sa tabi ko. "Anong masama doon? Dapat kang igalang na handa akong makipaglaro sa iyong babae. Dapat magpasalamat ako sa iyo." Kumaibot ang gilid ng mata ni Tyson na nakatayo sa gilid. "How dare no one act so arrogantly? Paano nakaligtas ang taong ito ng napakatagal? Sabi nga sa kasabihan, mamamatay ang sinumang humipo sa bawal na baligtad na kaliskis ng dragon." Hindi ba alam ni Barry yun? Parang yelo ang mga mata ni Harvey. Ang hamak na ito ay hindi lamang inatake si Mandy kundi hiniling din na matulog sa kanya. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Harvey. Sa halip, malamig niyang sinabi, "Na-offend ka ba niya? Ano ang ginagawa niya? Kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ang humiling na mag-supply ng mga paninda para kay Silver Mount Nimbus Resort Project. Kung hindi dahil sa kanya, malugi ka. Bakit mo ito ginagawa sa kanya? Sino ang nagudyok nito?" Kung may taong nasa likod ng lahat ng ito, hindi paputol si Harvey na mawala ang taong iyon. Nang tumigil si Harvey sa pagtapak kay Barry, naisip ni Barry na nanlamig si Harvey. Ang pag-iisip ay lalong naging yabang ni Barry. "Bakit kailangan ko ang isang tulad mo para sabihan ako ng gagawin? Alam mo ba kung sino ang taga-suporta ko? Hindi mo maisip ito. Sa likod ko ay ang unang klase ng pamilya sa Buckwood, ang pamilyang Surrey. Inilagay nila ako sa pamamahala sa buong merkado ng hilaw na materyales sa Buckwood. Ako ang hari ng merkado ng hilaw na materyales. Hindi alam ng babae mo ang pagkatao ko. Pinaglaruan ko lang siya. How dare he refuse me? Sino siya sa tingin niya? Binalaan kita. Bumalik ka at sabihin sa kanya na ibigay niya ang gusto ko. Kung hindi, ipinapangako ko na walang sino man sa buong Buckwood ang maglalakas loob na magbigay sa kanya ng anumang mga kalakal." Sa panahon iyon, malugi ang proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort. Mabangkarot na siya, at hindi ka na mabubuhay sa kanya. Akala ni Barry ay nalaman niya ang kahinaan ni Mandy. Ang tagumpay ng proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Si Harvey ay isang walang kwentang tanga. Ano kayang gagawin ni Harvey sa kanya? Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 866. Si Harvey ay tumitig kay Barry Waters na walang interes. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya at umalis nang walang ginagawa. Si Tyson Woods ay natulala. Kailan pa hindi nakipag-usap si Harvey ng mabuti. Siya ay lumakad palayo tulad ng walang nangyari. "Prince, ito." Sinabi ni Harvey nang walang interes, hayaan siyang umalis. "Bakit?" Si Tyson Woods ay nalilito. Hindi ba siya ang nagsakit sa kapatid na babae? "Prince York, huwag kang mag-alala. Basta iwanan siya sa akin. Kukunin ko sa kanya at tapusin ang trabaho." Ngunit sinabi ni Harvey, "Hindi ka pa rin matalino kahit na pagkatapos ng pagsunod sa akin para sa mahabang araw, hindi mo makita na ang taong ito ay walang silbi. Anong kakayahan niya at kailangan niyang maging bayad sa raw material na merkado sa Buckwood?
Maliwanag, ang isang tao ay nasa likod niya. Hindi ba ang pamilyang Surrey? Tinanong ni Tyson Woods. Si Harvey ay nagising sa kanyang ulo. Mahirap sabihin sa eksakto kung sino. Ang apat na pangunahing mga klase ng unang klase na pamilya. Ang mga Surreys, ang Robins, ang Yates, at ang mga Cloud ay tiyak na magkapareho. Nagdusa lamang sila ng pagkawala sa kanyang mga kamay kamakailan. Dahil sa kay Harvey, ang mga pamilyang unang class na ito ay hindi gumagalaw ng madali. Wala sa apat na ulo ng pamilya ang mga mangmang. Hindi nila gagawin ang anumang bagay na maaaring manghimasok sa kanilang sarili. Gayunpaman, nagtaka si Harvey kung ang tao sa likod ni Barry ay tinatalakay siya o si Mandy upang malaman ito. Hindi niya naisip na pinahihintulutan ni Barry ang ilang araw. Sa wakas, tatanggalin niya ang lahat ng kanyang mga kalaban ng sabay-sabay. Si Tyson ay nagtanong, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sabihin sa kanya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Harvey ng mahinahon, hayaan mo lang siyang umalis. Pagkalipas ng kalahating oras, si Barry ay itinapon sa isang kalsada sa labas ng lungsod. Ngunit hindi siya natatakot tulad ng dati. Sa halip, nagtago siya sa mga anino ng hagulan para sa higit sa kalahating oras bago tumawag. Sa underground, sa labas ng Buckwood. Ang lugar na ito ay ang hangganan ng Buckwood at Poga, isang kulay abo na lugar. Wala sa mga tao dito ang ordinaryong katutubong. Napuno ng mga usok at mabahong amoy. Nakatayo si Barry sa pinto sa isang tiyak na gusali at lumakad sa loob. Lumakad siya ng may paggalang sa pinakaloob na bahagi. Young Master Wayne, si Barry Waters ay narito. Ang lahat ay tumigil nang dumating si Barry. Ang unang maingay na lugar ay biglang naging tahimik. Ang mga matitigas na titig ng lahat ay nahulog kay Barry, na ginagawang siyang nagtataka na nanginginig. Alam niya kung gaano ang mababang katayuan ng kanyang katayuan sa lugar na ito. Siya ay nagtatanggol, nanginginig habang lumalapit siya sa isang lalaki sa isang wheelchair. Yumuko siya at binati na may paggalang, Batang Master Wayne. Wayne York, isa sa sikat na apat ng Yorks. Pagkatapos dalhin siya ni Harvey, ang kanyang kinaroroonan ay hindi matatagpuan. Walang sino man ang nag-iisip na gagawin niya itong mapanglo na lugar na ito. Gayunpaman, ito ay inaasahan. Noong siya ay bahagi ng Yorks, si Wayne ay higit sa lahat sa namamahala sa mga lansangan. Tulad ng napupunta sa sinasabi, ang isang centipede ay hindi kailanman mapataas sa kahit na namatay. Gayunpaman, sa kabila na si Wayne York ay bumagsak, ang katayuan ni Barry ay walang kapantay sa kanya. Kay Wayne, si Barry ay isang pawn lamang kung paano ang mga bagay na nangyayari. Ang mukha ni Wayne ay nakabalot sa puting gasa. Isang mata at isang bibig ang makikita. Tinitigan niya si Barry kasama ang kanyang mata, at nagsalita ng may tono na malamig bilang yelo. Lahat ng bagay ay ginawa ayon sa iyong kaayusan. Ngayon, dapat isipin ng panig ni Tyson na ang pamilyang Surrey ay nasa likod ko. Ito ang katotohanan, sa isang paraan. Ang pamilyang Surrey ay talagang isa sa mga background ng aking taga-baril. Gusto nilang makahanap ng maraming katibayan kung suriin nila. Ngunit ang aking katapatan ay nabibilang lamang sa kay Wayne York at Yorks. Si Barry ay lumuhad sa lupa, isang panatikong ekspresyon ng kumulay sa kanyang mukha. Kabanata 867. Magandang trabaho. Nagpakita ba ang basura na iyon? Sinabi ni Wayne York nang walang bahala. Ang kanyang tinig ay tila nanginginig nang sabihin niya ang basura, ngunit hindi napansin ito ng mga tao sa paligid niya. Kahit na nais ni Wayne na atakihin si Harvey, hindi niya pinahintulutan ang kanyang mga subordinate na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Harvey. Anuman ang pagkakakilanlan ni Harvey ay malantad, ang kinalabasan ay nakakasindak. Sinasabi mo ba ang tungkol sa walang silbi na moron? Ang live-in son-in-law, si Harvey York. Lumitaw siya habang sinabi mo, ngunit hindi siya gumawa ng anumang bagay sa akin. Sa tingin ko siya ang nagsabi kay Tyson Woods upang ipaalam sa akin na umalis. Tulad ng iyong ipinapalagay, malamang na ang kinatawan ng ilang malaking shot. Si Wayne ay tumango.
Iniunat niya ang kanyang daliri at hinawakan ng malumanay ang armrest ng kanyang wheelchair. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay tumawa at sinabi, ang tao ay tila napaka-mapagbigay. Kung hindi niya tinutukoy na ang taong nasa likod mo ay isang surrey, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkilos. Sa kasong iyon, magpadala ng regalo sa kanila. Hayaan siya at ang Surrey family na maglaban-laban sa bawat isa pagkatapos. Oo, ang isang grupo ng mga tao ay nakatayo sa kanilang mga kamay pababa, ang kanilang mga mukha ay masigla. Si Wayne York ay talagang batang master na. Kahit na hindi na siya makapagtrabaho, siya ay nakapagplano pa at manalo mula sa libu-libong milya ang layo. Di nagtagal pagkatapos, ang isang subordinate ay nagtulak ng wheelchair ni Wayne at umalis sila. Ang isang tao na nakasuot sa isang puting suit ay lumakad. Ang mga peklat ay nakikita sa kanyang mukha. Inabot niya ang kanyang kamay sa balikat ni Barry, na nagsasabi, Barry. Dahil ibinigay sa amin ng batang master na si Wayne ang gawain, magtulungan tayo. Si Barry ay nag-alis habang tinitingnan niya ang lalaki sa harap niya. Siya ay hindi isang kilalang figure sa mga kalye ng Buckwood, ngunit siya ay ang malaking boss ng kulay abong lugar. Siya ay si Frank Costello. Ano man ang sasabihin mo, Brother Frank. Sa labas ng kulay abo na lugar, isang kotse ng Lexus Business ay nakapark sa gilid ng kalsada. Pinuksan ang pinto ng kotse. Ang isang figure ay nakaupo sa gilid, tila hinahangaan ang magagandang tanawin sa harap niya. Sa kasamaang palad, ito ang pinakamasama na lugar sa mundo. Walang magandang tanawin dito. Pagkalipas ng ilang minuto, may nagtulak sa isang wheelchair. Tinutulak si Wayne patungo kay Stephen York. Si Wayne ay nag-iwas sa kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang mga tao sa likod niya upang umalis. Pagkatapos ay pinalitan niya ang kanyang wheelchair at nagpunta sa gilid ni Stephen. Ang kambal ay nagbago ng mga sulyap. Si Wayne ay napabuntong hininga. Stephen, pupunta ako sa Southlight muli sa lalong madaling panahon. Dadalhin ko sa akin ang kapangyarihan ng pamilyang Leo mula sa Hong Kong. Ang taong iyon ay nakaupo at naghihintay para sa atin sa Southlight. Dapat tayong manatili, sinabi ni Stephen ng walang interes. Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin. Sinasabi mo ba na dapat tayong umalis at magretiro para sa mabuti? Ang mga mata ni Wayne ay madilim. Bakit hindi? Ang pera na ginawa natin nung kami ay bahagi ng Yorks ay sapat na para sa amin upang manirahan sa ibang bansa para sa 10 buhay. Ang kasalukuyang York ay matagal nang tumigil. Ano ang punto ng sa atin na maninirahan sa Southlight? Tumawa si Stephen. Wayne, alam namin ng parehong tao na hindi mabilang na mga beses na mas nakakasindak kaysa sa maaari naming kailanman isipin. Hindi naman na wala akong ginagawa sa mga araw na ito. Tinanong ko ang isang tao na pumunta sa ibang bansa upang malaman kung ano ang ginawa niya sa nakalipas na 3 taon. Ang punong tagapagturo ng kampo ng Sword. Iyan lang ang dulo ng malaking bato ng yelo. Kung ang taong iyon ay hindi patay, ang pagpunta sa ibang bansa upang matamasa ang ating buhay hanggang sa matatandang lalaki ay walang higit pa sa isang panaginip na tubo. Kahit na gusto naming umalis, sa palagay mo ba si Lola York, Quentin at Queenie ay sumang-ayon dito? Nagbawal si Wayne. Hindi ba tayo maaaring umalis at pumunta sa pag-iisa? Si Stephen ay nagsabi muli. Ang mga tao ay ang mga bumubuo ng lipunan. Hanggat may mga tao, magkakaroon ng problema. Sa susunod na araw, si Mandy ay dumating sa site ng konstruksyon ng Silver Nimbus Mountain Resort ng maaga sa umaga, gaya ng dati. Gayunpaman, hindi alam ni Mandy kung ano ang pakiramdam kapag tumingin siya sa walang laman na konstruksyon na site. Hindi lamang doon walang mga manggagawa sa konstruksyon, kahit na ang mga empleyado ay hindi rin gumagawa. Nang sinabi ni Harvey na ang lahat ay malulutas ngayon, siya ay lihim na tumingin sa ngayon. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay eksaktong kapareho ng kahapon. Iniisip nito, nakikinig si Mandy ng gusto sa sarili. Mandy, ano ang iniisip mo? Kung si Harvey ay may kakayahang, kung paano siya manatiling isang live-in na manugang at paminsan-minsan, hindi pa rin ito maunawaan ni Mandy. Paano magawa ito ni Harvey?
Paano niya makukuha ang mga panlalait at insulto ng mga Zimmer nang walang katapusan? Lamang kapag si Mandy ay napabuntong hininga muli, isang van ang tumigil at tahimik sa gilid ng kalsada. Ang isang tao sa kotse ay tinitingnan si Mandy na may teleskopyo. Si Brother Frank sinabi, "Mandy Zimmer. Pumunta at dalhin siya." Ang iba pang mga empleyado ay hindi pa nandito. Ang mga bagay ay magiging mahirap na pangasiwaan kung maraming tao. Sinabi ni Frank sa malisyosong, isang sigarilyo sa kanyang bibig. Ang isang minivan ay tumigil sa gate ng site ng konstruksyon. Si Mandy ay tumingin pabalik ng mausisa. Maaari ba itong tagapagbuo? Gayunpaman, agad na nadama ni Mandy na may mali kapag nakita niya ang mga taong lumalabas sa minivan. Sila ay mukhang roguish men. Sinabi sa kanya ng isang sulyap na hindi sila mabuting mamamayan, at hindi sila mga subordinate ng Old Niner. Ang mga taong hindi lagdaan ay hindi nakatingin sa kanya ng direkta. Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na kasingta sa habang naglalakad? Si Mandy ay tumingin sa paligid na nagrereklamo na siya ay nag-iisa. Sinubukan niyang manatiling kalmado at sinabi sa isang malalim na tinig, "Sino ka? Hindi mo ba alam na ito ay isang site ng konstruksyon? Tatawag ako sa mga guards ng seguridad kung ikaw lamang ang pumasok dito sa kalooban. Kagandahan, na-check na namin para sa iyo. Walang security guard dito, at hindi pa nagsisimula ang kanilang mga oras. Huwag malungkot, protektahan ka namin." Ang nangungunang gangster ay tumingin sa kay Mandy na may isang masamang tingin. "Sino ka? Ipinadala ba kayo ni Barry Waters upang gumawa ng problema dito?" Tinanong ni Mandy kung siya ay nasaktan ng kahit sino kamakailan. Ang tanging isa na siya ay may salungatan ay si Barry. Gayunpaman, hindi malalaman ni Mandy kung bakit kailangang gamitin ni Barry ang pamamaraang ito. Malinaw na siya ay na-cornered. Bakit siya tatawag sa ilang mga taga-kalye na maghugas na dumating pagkatapos niya? "Ikaw ay matalino." Sinabi ni CEO Waters na ang sinumang tumalo sa kanya ay ikinalulungkot ito para sa isang buhay. Ngayon, mas mahusay kung hindi lumaban. Ang nangungunang gangster ay agad na sinampal si Mandy sa mukha ng walang isang salita. Pagkatapos ay kinaladkad siya nang makitang nanghina si Mandy sa minivan. Di nagtagal pagkatapos, nakatanggap si Harvey ng tawag. Sa sandaling kinuha niya ang tawag, ang kanyang pagpapahayag ay naging malamig. Si Tyson Woods, nakabaligtaran sa kanya, ay maaaring makaramdam ng pagpatay na layunin ni Harvey. "Tila ang mga bagay ay mas naging komplikado kaysa sa naisip namin," sinabi ni Harvey. "May nagpunta sa konstruksyon at kinuha ang aking asawa sa ngayon." Ang tono ni Harvey ay maliwanag, ngunit hindi maaaring itigil ni Tyson ang kanyang sarili mula sa pag-alis sa takot. Pabalik kapag ang Knights Templar ng Imperyo ng Araw na hindi kailanman nagtatampok na nagpapukaw ng kaong kampo, ang punong tagapagturo ay sinabi na may eksaktong ekspresyon na ito. Ngayon, ang Knights Templar ay ganap na inalis mula sa mga nangungunang ranggo sa militar sa mundo. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. "Prince York, iwanan lang ito sa akin. Kukunin ko ito," sinabi ni Tyson Woods, habang tumatayo. Si Harvey ay tumango. Hindi angkop para sa kanya na mamagitan sa mga gawain ng mga lansangan. Ang pinakaligtas na paraan ay upang hayaang makitungo si Tyson sa bagay na ito. Dagdag pa, nalalaman ni Harvey na tila may mali sa lahat ng bagay na parang hindi maaaring maghintay upang makita siyang magsimula ng isang digmaan sa pamilyang Surrey. Pagkatapos na umalis si Tyson, hinahanap ni Harvey si Ray Hart. Sa kasalukuyang posisyon ni Ray sa Buckwood, madali niyang matukoy ang eksaktong address ng bahay ni Barry Waters na may isang solong tawag. Si Ray ang nagbigay kay Harvey sa tirahan ni Barry. Sa sandaling ito, si Barry ay nasa kanyang tahanan. Ang isang sekretarya na may magandang mahabang binti ay tinutulungan siya na panasan ang sugat sa kanyang mukha. "CEO Waters, sino ang gumawa nito sa iyo? Siya ay malupit." Ang kalihim ay nagsasabi ng mahinahon. "Sabihin mo sa akin, at sasampalin ko siya para sa iyo."
Si Barry ay tumawa at nakukuha sa puting kapistahan kasama ang kanyang kamay. Nakakatawang babae, wala kang alam. Ito ang tinatawag mong tapang. Kahit na ako ay pinalo, ang mga benepisyo na makukuha ko pagkatapos nito ay malayo sa iyong imahinasyon. Malayo sa aking imahinasyon. Inilipat ng kalihim ang kanyang kamay sa isang tiyak na posisyon at minasahe si Barry. Siya ay namumula habang nagsalita siya. Ang CEO Waters, ikaw ngayon ay hari ng raw material sa merkado ng Buckwood. Ano ang ibig mong sabihin sa mga benepisyo na malayo sa aking imahinasyon? Si Barry, nakaraniwan ng tahimik, ay lumaki sa masikip na bahagi ng kanyang sekretarya. Sinabi niya ng magkakasama, kung ang pamilyang Surrey ay umayaw na, ang real estate market sa Buckwood ay mahuhulog sa aking mga kamay. Hindi ba sa tingin mo na isang benepisyo na lampas sa imahinasyon ng sinuman? Ang sekretarya ay unang nais na magpanggap na pakikibaka, ngunit ang kanyang katawan ay lumambot sa kanyang mga salita. CEO Waters, kapag nangyari yun, hindi mo ako malilimutan. Siyempre, bibigyan kita ng 2 vilya, isa para sa pamumuhay at isa para sa pagtingin. Anuman, hanggat masaya ka. Nagagalak si Barry. Hanggat ang gawain ngayon ay nagtagumpay at ang lahat ay sumunod sa plano ni Wayne, siya ay magiging isang hakbang na mas malapit sa pag-promote. Sa kanyang kaguluhan, ang kanyang doorbell ay biglang tumunog. Sino ito? Hindi mo ba alam na abala ako? Ang pagkakaroon ng pagkagambala habang siya ay nasa mataas na kaligayahan, siya ay nairita. Ang isang tinig ay nagmula sa labas ng pintuan, ako ay asawa ni Mandy Zimmer. Narito ako upang bigyan ka ng regalo. Sa sandaling si Barry ay narinig ang mga salita ng asawa ni Mandy Zimmer, ang kanyang mga mata agad na kumaibot. Hindi niya nalimutan ang tungkol sa huling gabi, nang ang palad ng tao ay dumarating sa kanyang mukha. Ayon kay Wayne, may isang tao sa likod ni Mandy. Si Barry nadama na sinuman ito, hindi ito maaaring maging si Harvey. Ang taong ito ay isang pinanatili lamang, isang walang silbi na live-in-in-law. Ngayon, narito siya upang humingi ng paumanhin sa kay Barry kaya maaga sa umaga pumunta siya. Nag-aalok ba siya ng kanyang asawa? Nakuha ni Barry ang kanyang pantalon at binuksan ang pinto na may isang walang pasensya na hitsura. Anong regalo? Ipaalam lamang sa akin ang iyong asawa. Ako, bago si Barry ay maaaring tapusin ang pagsasalita, si Harvey ay nakakuha ng bote ng serbesa sa harap ng bahay ni Barry at inihampas ito ng direkta sa noo ni Barry. Arg! Si Barry ay humiyaw, pinalo siya sa isang madugong hampas. Basura, ikaw ay patay na. Paano ka dumarating dito upang hampasin ako? Gusto ko ang buhay ni Mandy Zimmer na isang buhay na impyerno. Ako, Barry Waters, ay isang tao ng aking mga salita. Nagpadala ka ba ng isang tao na kunin ang aking asawa? Ngunit si Harvey ay walang malasakit gaya ng dati. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding lamig. Natural si Barry na ayon sa plano, si Mandy ay dapat na bumagsak na sa mga kamay ni Frank Costello. Gayunpaman, hinawakan niya ang kanyang ulo at ngumisi, basura. Kung ang iyong asawa ay lumabas upang matugunan ng isang tao, wala sa aking negosyo. Kung siya ay inalis, dapat kang pumunta at hanapin siya. Bakit ka nakakapag-alala para sa akin? Lumabas din ang long-legged secretary ni Barry. Tiningnan niya si Harvey ng isang nagbabantay na liwanag na nakasisilaw. Sino ka? Gaano kalaki ang nasaktan mo ay si CEO Waters. Hindi mo ba alam na maaari niyang tawagan ang pulisya upang e-drag mo ang layo sa isang solong tawag lamang? Hindi sa isang magandang kalagayan ngayon. Hindi ako magsasalita ng walang kaparirikan sa iyo. Hayaan akong magtanong muli. Ang pagpapahayag ni Harvey ay malamig. Nagpadala ka ba ng isang tao na kunin ang aking asawa, si Mandy Zimmer? Harvey, kailangan mong ipakita ang katibayan para sa iyong sinabi. Isa akong seryosong negosyante, hindi ko gagawin ang ganitong uri ng bagay. Sinasabi mo, insulto ako muli, at ibibigay ko sa iyo para sa paninirang puri. Sinusumpa ni Barry, na tumuturo sa isang madilim na daliri si Harvey. Wala siyang nadama. Sa katunayan,
nakalimutan na niyang akusahan si Harvey ng pagkapalo sa kanya. Okay, kukunin ko iyon. Ngunit kung nalaman ko na mayroon itong anumang bagay na may kinalaman sa iyo, ipinapangako ko na ikaw ay patay at nawawala. Hinawakan mo ang aking asawa. Hindi pa ito tapos. Kukunin ko ang mga account sa iyo pagkatapos kong makitungo sa kasalukuyang mga gawain. Pagkatapos niyang magsalita, si Harvey ay umalis. Isinara ni Barry ang pinto na nahuhulog, nagulat siya. CEO Waters, sino ang taong iyon? Paano niya ito magagawa? Ang kalihim ay nagpunta, lahat ay inalog. Ang pagpindot sa isang tao na may bote ng serbesa, sa katunayan. Siya ay isang psychopath. Baliwalain mo lang siya, maghintay hanggang sa ako ay umakyat sa lipunan. Kapag nangyari iyon, papatayin ko siya. Si Barry ay nanginig sa kanyang ngipin, nabalisa. Gayunpaman, hindi siya bobo. Alam niya na hindi ito ang oras o lugar upang kumilos. Tulad ng napunta ang sinasabi, ang kakulangan ng pagtitiis sa maliliit na bagay ay nagpapabilis sa mga mahusay na plano. Kung siya ay nagbuga ng anumang bagay na walang kaparirikan at nasira ang plano ni Wayne, siya ay mawawasak ng masama. Sa pagsabi ng, hindi nag-aalala si Barry. Ang live-in na ito ay isang malamang na kinatawan ng ilang malaking shot. Bilang malayo sa kay Barry, alam niya na sila ay binabalak upang ipaalam sa malaking shot na ito at kumilos laban sa mga Surreys. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng isang nawawalang sitwasyon at maaring tuparin ang karamihan dito. Ang mas mapanglo na, sila ay mas mabilis na magpapakilo sa akin. Umaasa ako na ang basura ay tumawid sa pamilyang Surrey. Inaasahan ni Barry, kaya't ang sugat sa kanyang noo ay hindi na nagdurugo. Sa kulay abong lugar sa labas ng Buckwood, si Mandy ay dinala sa lugar na ito, at pagkatapos ay iniwan siya ng isang tao sa isang hindi pa tamang sulok. Hindi siya gumawa ng anumang hindi kinakailangang pakikibaka. Alam niya na ang ibang partido ay tiyak na may layunin sa pagkuha sa kanya dito. Kung nagpakita siya ng anumang mga palatandaan ng kahinaan, ito ay mangyaring pa rin sila. Kaya, siya ay nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, lumakad si Frank. Tumingin siya kay Mandy habang naninigarilyo ng isang sigarilyo. Siya ay umihip ng isang usok at sinabi, "Ikaw ay si Zimmer Enterprise." "Hindi, dapat itong maging Silver Nimbus Enterprise." "Ikaw ba ang CEO ng Silver Nimbus Enterprise?" Si Mandy Zimmer. Si Mandy ay nanunuya dito. Ang ibang partido ay talagang darating pagkatapos niya. Hindi nila nakuha ang maling tao. Gayunpaman, hindi nataranta dito si Mandy. Sa halip, siya ay nagtatanggal ng isang hininga, tinitigan sa nakangiting si Frank, at sumagot ng mahinahon, "Bagaman hindi ko alam kung sino ka, mula sa alam mo na ako ang CEO ng Silver Nimbus Enterprise. Pagkatapos ay dapat mong maunawaan na ang 51% ng mga shares ng kumpanya ay nabibilang sa Sky Corporation. Ito ay tama kung saktan mo ako. Ngunit dapat mong malaman kung ano ang mangyayari kung gagawin mo ang pareho sa Sky Corporation. Dapat mong ipaalam sa akin na umalis ngayon. Maaari akong kumilos na walang nangyari." Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Kabanata 871. Ang mga salita ni Mandy Zimmer ay nag-udyok sa pagtawa mula sa mga kakulangan sa likod ni Frank Costello. "Mandy, alam mo ba talaga ang iyong sarili bilang isang masarap na ulam? Ikaw ay maglakas loob na talagang nagbabanta kay Mr. Costello. May talagang isang taong may maraming lakas ng loob sa mga araw na ito. Wala kang ideya kung ano ang iyong pakikitungo. Hindi mo nakita kung ano ang may kakayahang magawa ni Mr. Costello. Kung gagawin niya, kaya niya kayong paluhurin ngayon. Mr. Costello, ikaw ay masyadong mapagbigay sa babaeng ito. Kung ito ay ako, itulak ko siya sa bingit ng kamatayan at panatilihing bahagya ang kanyang buhay. Ang mga kakulangan ay tila mas malupit kaysa sa iba. Naturally, tila sila ay nakaranas ng mga sitwasyon tulad nito. Si Frank ay nag-iwas sa kanyang kamay at lumakad patungo sa kay Mandy. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baba sa kanyang kanang kamay, nakangiti. "Young lady,
Hindi ko pa nakilala ang sino man na magpatakot sa akin tulad ng sa mga taon. Nagrereklamo ka ba tungkol sa iyong mahabang oras dito? Dapat mong malaman ang tungkol sa panukala ng Prince York ilang araw na nakalipas, tama ba? Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, kailangang dalhin ni Mandy ang pangalan ni Prince York. Sinusubukan mong sabihin na ikaw ang isinukong babae ni Prince York. Si Frank ay nagpakita sa kanya ng isang malabong ngiti. Tama iyan, si Mandy ay nagsalita ng mahinahon. Dahil alam mo na, pagkatapos ay hayaan mo akong umalis. Hahaha, tumakbo si Frank sa pagtawa. Kaagad pagkatapos, siya ay hinawakan ang buhok ni Mandy at ipinadala sa kanya ang isang sampal sa buong mukha. Ikaw na babaeng fox, paano mo ako matakot sa kay Prince York? Talaga bang iniisip mo na ako ay natatakot sa kanya? Sa tingin mo ba talaga na ang isang malaking shot tulad niya ay gagawin niya ang isang bagay para sa isang babae na tinanggihan siya? Paano kang maganda ngunit nakatingin sa gayon? Lumuhad ka ngayon at tawagin akong kapatid na lalaki o tatay, marahil ako ay mas malambot at isaalang-alang ang pagpapalo sa iyo. Ikaw, na nagbabanta sa akin, gusto mo talagang mamatay. Si Mandy ay nasa kawalan na ng pag-asa, hindi niya inaasahan na malaman ni Frank Costello ang tungkol dito muna. Ang mga taong katulad niya ay hindi kailanman sumunod sa mga batas. Ngayon na siya ay nahulog sa mga kamay ng ganoong mga tao, ang kanyang wakas ay malamang na maging isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Pagkatapos, ang telepono ni Frank ay umalangaw-ngaw. Kinukuha niya ang isang automatikong sulyap sa screen ng telepono. Isang pangalawang pagkakataon na agad niyang sinimula na kumilos ng may paggalang, sa kabila ng pagiging nasa kabilang panig ng telepono. Brother Tyson, sinabi niya na may isang ngiti sa kanyang mukha. Bakit mo ako tinatawag ngayon? Mayroon ka bang mga order para sa akin? Si Frank ang boss ng kulay abo na lugar ng Buckwood sa mga suburb. Ngunit ang kanyang katayuan ay masyadong mababa upang mamuno maging sa mga kalye ng Buckwood. Kahit na si Wayne York sa paligid ay hindi siya manggahas na hindi na makatao kapag ang bagong upstart ni Buckwood, si Tyson Woods, tinawag siya. Ang taong iyon ay maaaring pumatay sa kanya ng isang taas lamang ng kanyang mga daliri. Tinawag na ni Tyson ang ilang iba pang mga boss. Hindi niya mapangalagaan ang tungkol sa kay Frank, at tinatawag lamang dahil wala na siyang iba pang mga leads na sundin. Hayaan mo akong hilingin sa iyo. Si Tyson ay nagtanong ng direkta, na parang nag-aapoy. Nagpunta ba ang iyong mga kalalakihan mula sa lugar ng konstruksyon ng Silver Nimbus Outer Courtyard? Ito, si Frank ay nanginig. Ano ang pagkakakilanlan sa babaeng ito? Si Tyson pinalabas ang isang hininga ng kaluwagan pagkatapos ng pakikipag-usap kay Frank. Natagpuan siya. Siya ba ay nasa iyo? Pupunta ako kaagad. Si Tyson pagkatapos ay matulin na umalis pagkatapos ng tawag sa kanyang telepono. Si Frank ay namimugati. Siya ay may malaking kasalanan kay Mandy para sa isang maikling pag-iisip, pagkatapos ay binigyan si Barry ng isang tawag. Barry, ano ang pagkakakilanlan ng babaeng ito? Bakit si Tyson Woods ay napakaganda sa paghahanap sa kanya? Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Si Barry Waters ay dumating sa lalong madaling panahon pagkatapos. Siya at si Frank ay nakalok ang mga mata, ang kanilang mga pag-aalsa ay maliwanag. Ang bagong upstart ng Buckwood, si Tyson Woods, ay hindi isang tao na maaring pukawin nila. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na may isang pangunahing figure na sumusuporta sa kanya mula sa likod ng mga eksena. Kahit na ang mga boss ng gang at ang kanilang mga ninuno ay natakot kay Tyson. Kapag ang isang tao na katulad niya ay nasa kanyang lakad sa kanila, ang dalawa ay hindi maaaring makatulong ngunit pakiramdam ay nababalisa. Siguro dapat nating tanungin si Panginoon York para sa mga tagubilin, sinabi ni Barry ng maingat. Ang mukha ni Frank ay kasing dilim ng gabi. Alam niya kung paanong ang reaksyon ni Wayne York. Si Wayne ay nagmamalasakit lamang tungkol sa kinalabasan, hindi kailanman ang proseso. Kung hiniling ni Frank ang tulong ni Wayne York, magiging kanyang kamatayan ang pangungusap.
Bukod, si Frank ay hindi sigurado kung si Wayne York ay maaaring harapin si Tyson Woods. Habang ang dalawa ay nag-iisip pa rin kung ano ang susunod na gagawin, ang grupo ni Tyson Woods ay dumating sa mga sandali sa ibang pagkakataon. Si Harvey ay nasa tabi niya. Napansin ni Frank na si Harvey ang nangunguna. Nang si Harvey ay dumating sa paningin ni Frank. Saan nagmula ang taong ito? Paano lumalakad siya sa harap ni Tyson Woods? Siguro siya ay ang bagong bodyguard ni Tyson. Brother Tyson, mayroon ka bang mga bagong order para sa akin? Si Frank ay nagsalita nang hindi humingi ng higit pang mga katanungan. Maaari lamang siyang yumuko habang nagsalita siya. Si Tyson ay binato si Frank ng isang malamig na tingin para sa isang maikling sulyap, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin kay Barry, na nagtago sa kanyang sarili sa isang sulok. Wala kang ginawang anumang bagay sa asawa ng aking boss. Kukunin ko ang iyong mga binti kung ikaw ay humawak ng isang solong talampas ng kanyang buhok. Ang asawa ng boss. Si Frank ay napasigaw ng bahagya matapos marinig ang sinabi ni Tyson na si Mandy sa ganitong paraan. Aling babaeng malaking shot ang dapat niyang gawin ang kay Tyson Woods sa kanyang paraan. Ang buong kapakanan ay walang kinalaman sa kay Frank, ngunit dinukot niya siya. Kung hindi para sa napapanahong tawag na nanggaling kay Tyson, marahil ay nagawa pang samantalahin ni Frank. Habang naisip niya ito, ang malamig na pawis ay nagsimula na tumulo sa katawan ni Frank. Salamat sa Diyos hindi ko nagawa ang anumang bagay na hanggal. Kung hindi tapos na ako kung hindi man. Alam niya na ganap na ang mga kakayahan ni Tyson Woods kung nais ni Tyson na gawin na mawawala si Frank at ang kanyang mga lalaki, ang buong proseso ay magiging 1 minuto lamang. Brother Tyson, ang babae ay nasa basement. Wala akong ginawa sa kanya. Hindi pa inilagay ni Frank si Wayne York. Anong mabuti ang magkakaroon ng isang malakas na backbone na magbigay sa kanya ngayon, gayon paman. Sa mga araw na ito, ang katayuan ni Wayne York na nakasakay sa wheelchair. Si Tyson Woods ay hindi maaaring magbayad ng kanyang respeto sa kay Wayne. Pinakamahalaga, kung ipinahayag ni Frank ang mga plano ni Wayne York, naniniwala si Frank na ang kanyang buhay ay magpapatuloy sa isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Si Tyson pinakawala ng isang hininga ng kaluwagan. Nang malaman niya na walang nangyari sa asawa ni Harvey, siya ay nakahinga. Kunin ang aking asawa sa labas, iniutos ni Harvey. Huwag ipaalam sa kanya na narito ako. Si Tyson ay tumango at ginawa bilang master sinunod ang mga utos sa lalong madaling panahon. Ang buong kapakanan na ito ay hindi naaangkop para kay Mandy na magkaroon ng anumang kaalaman dito. Ang ulo ni Frank ay nadama na mas mabigat habang pinapanood niya ang tanawin sa harap niya. Siya ay matalino at mabilis na napansin kung paano ang pagiging katulad ng pagkakakilanlan ng tao kaysa sa kay Tyson. Si Tyson ay nagtatrabaho lamang sa ilalim ng taong ito. Mayroon ba itong anumang bagay na gagawin sa kanya? Ang paningin ni Harvey ay nakatuon na ngayon kay Barry Waters. Nabigo si Barry nang makita niya si Harvey. Hindi niya inaasahan na si Harvey ay pupunta lamang sa kanya sa pamamagitan ng kanyang buong pangalan. Sabihin mo sa akin ang katotohanan, o kukunin ko ang iyong bibig ngayon. Si Harvey ay yumangal. Kukunin kong makipag-usap, sasabihin ko. Siya ay may bahagi dito. Ito ang kanyang ideya na dukutin ang babaeng iyon. Agad na ibinenta ni Frank si Barry. Mabuti, ang nakikitang ngiti ni Harvey York, ay mas malamig pa kaysa sa anumang bagay, ay lumitaw. Sa pagtingin sa mukha ni Harvey, hindi maaaring makatulong si Frank ngunit hindi nahang ang kanyang ulo. Kabanata 873. Nadama ni Frank ang isang hindi masabi na presyon mula kay Harvey na itulak sa kanya, ang pakiramdam na katulad ng kapag lumuhad siya kay Wayne York. Sino ang taong ito? Bakit ang taong ito ay may malakas na aura kaysa sa kay Wayne York? Kaya sabihin sa akin, na si Harvey ay nagsimula ng walang bahala. Ano ang pinaplano ni Barry Waters na gawin sa aking asawa? Si Frank ay nag-alis, pagkatapos ay sinabi sa kay Harvey ang katotohanan. Sinabi niya na gusto niyang makita kung paano ang kalagayan ng babae ng Prinsipe York.
At sinabi niya na ang mga Surreys ay sumusuporta sa kanya sa likod ng mga eksena, at walang sino man ang maglakas loob na hawakan siya. Sinimulan ni Barry na pawiin ang mga salita ni Frank. Ito ay, sa katunayan, isang bahagi ng kanilang plano. Gayunpaman, hindi alam kung bakit, naramdaman ni Barry na nalilito na siya at gumawa ng isang bagay na mali. Sigurado ka ba na ito ay ang kanyang sariling ideya? Siyempre sigurado ako, kapatid na Tyson. Ang taong ito ay nagbabayad sa akin ng maraming pera. Kung hindi, hindi ko siya tutulungan sa tapang ng isang leon. Si Harvey ay tiningnan si Frank sa isang malamig na titig. Dapat mong malaman kung ano ang mangyayari sa susunod kung ikaw ay nagsinungaling sa harap ko. Hindi ko gusto, hindi ko gusto. Ang malamig na pawis ay lumabas sa buong likod ni Frank. Siya ay nahihirapan na mailantad. Aling kamay ang ginamit mo upang hawakan ang aking asawa? Pinago ni Harvey ang kanyang paksa. Nang inig si Frank. Bago ang pagsampal niya kay Mandy, siya lamang niyang ibigay. Ibinigay niya kay Harvey ang isang tugon at iniunat ang kanyang kanang kamay. Ito ang isa. Ano ginawa mo? Tanong ni Harvey York. Nakakamatay ang kanyang mukha dito, si Frank ay nanirahan, nanginginig sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay mula ngayon, maghanda na ang iyong kaliwa. Ang tono ni Harvey ay parang yelo. Si Tyson ay lumakad sa lantad na may isang pantay na malamig na pagpapahayag, pagkatapos ay inilagay si Frank ang ladrillo. Mas madalas na lumaki si Frank. Pinuksan niya ang kanyang bibig upang magsalita, nanginginig sa takot. Dahil dumating kami sa puntong ito, hindi na kailangan ng dalawa sa inyo na gawin ito sa iyong sarili. Maaari kong gawin ang isang bagay na ito nang walang halaga para sa iyo. Kaya sinasabi, si Frank kinuha ang brick sa kanyang kaliwang kamay, pagkatapos ay malakas niya hinampas ito sa kanyang kanan. Ang isang banayad na hiyaw ay nag-echo kasama ang tunog ng nabasag na buto. Ang buong paningin na nakakatakot kay Barry Water ganap at lubos. Si Frank Costello ay isang gangster, at isang makapangyarihang isa sa kanila. Ngunit talagang sinintensyahan niya ang kanyang sarili sa kaparusahan sa harap ni Tyson at Harvey. Si Tyson Woods ay isang bagay. Siya ay isang gang ng Panginoon, pagkatapos ng lahat, at may kapangyarihan sa mga tao. Ngunit si Harvey York ay isang live-in na asukal na ito. Ano ang tama niya upang kumilos na ito nang walang laman? Hindi naniniwala si Barry ang kanyang mga mata, kahit na ang katawan ni Frank ay nanginginig ng walang katapusan. Maaari lamang niyang ipagpatuloy ang paghampas mismo sa ladrillo nang hindi ni Tyson o si Harvey ay humihinto sa kanya. Slam! 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 Ang tunog ng ladrillo ay nagwawasak ng kanyang kamay na patuloy na napuno ng hangin. Di nagtagal pagkatapos, ang kamay ni Frank ay nabawasan sa isang tumpok ng dugo at laman. Si Barry ay halos mawalan ng malay sa nakita. Hindi pa niya nakita ang anumang bagay tulad nito bago kapag naisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos, ang kanyang kamalayan ay nagsimulang lumayo. Mayroon bang ibang mga tao na humipos sa kanya? Hiniling muli ni Harvey, tulad ng mahinahon gaya ng dati. Pinilit ni Frank ang isang ngiti. Ang kanyang mukha ay nawala ang lahat ng kulay. Nalilitong, tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Chop ang kanilang mga daliri, iniutos ni Harvey. Tumatakbo ako sa labas ng oras dito. Siyempre, si Frank ay hindi maglakas loob na tanggihan si Harvey. Siya ay nakipaglaban sa isang maikling panahon hanggang sa siya ay tumayo, pagkatapos ay lumapit sa kanyang mga tauhan. Ang mga hiyaw ng panginginig sa takot ay nag-echo sa lahat ng dako. Ang mga tuhod ni Barry ay nahulog sa lupa na may malakas na tunog. Siya ay nanginginig ng walang katapusan. Kukunin ko makipag-usap. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ang mga Surreys ay hindi ang mga sumusuporta sa amin. Hindi sapat ang mga ito. Ang mga Yorks ay nasa likod ng lahat ng ito. Upang maging tumpak, ito ay si Wayne York sa kanya lang. Si Harvey ay tumawa. Siya ay kakaiba sa kung sino ang dumalo sa pag-target kay Mandy. Hindi niya naisip na si Wayne ito. Mukhang ako ay isang maliit na masyadong malambot sa huling pagkakataon, si Harvey York sinabi ng mahinahon. Bigyan mo siya ng isang tawag.
Sabihin sa kanya na ang kanyang buhay ay magiging isang buhay na impyerno kapag hindi siya nagpapakita sa susunod na 10 minuto. Patuloy na nakita ni Barry. Nanginginig sa kanyang mga paa, mabilis siyang gumawa ng tawag sa telepono. Bago ang 10 minuto ay lumipas na, isang wheelchair ang nagpakita sa pinangyarihan. Si Wayne York ay ganap na sakop ng mga bendahe habang nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Gayunpaman, ang kanyang aura ay hindi maihahambing sa anumang ordinaryong tao. Wayne, si Harvey ay nagsimulang dahan-dahan, naglakad ng matuwid upang ibalik ang kanyang likod at tingnan si Wayne. Naaalala mo ba kung ano ang sinabi ko sa huling pagkakataon? Ginagawa ko. Si Wayne ay ngumiti ng mapait. Nang bumagsak si Melissa Leo dahil sa kanyang kabiguan, nagpunta siya sa pagpapatawad mula kay Harvey sa The Garden. Naalala pa niya ang paningin ng higit pa. Paano niya makalimutan? Dapat mong malaman na hindi ko naisip na ikaw ay magbabalak laban sa akin. Ngunit, hindi naman mayroon anumang bagay na gagawin sa aming maliit na away. Ngunit ikaw pa rin ay nag-utos ng ibang tao para gumawa nito. Ano sa palagay mo ayusin ang problemang ito? Ang pagpapahayag ni Wayne ay nagyelo. Kinuha niya ang isang baril, pagkatapos ay hinayla ang gatilyo sa kanyang kaliwang kamay. Bang! Ang isang malakas na tunog ay nag-echo sa hangin. Ang kamay ni Wayne ay bumagsak, ngunit siya ay hindi nagbago ang emosyon. Nang inig si Frank sa paningin. Hindi siyang hindi pinahintulutan si Harvey. Sa kabutihang palad, siya ay dumating sa kanyang mga pandama at ginawa ng eksakto iyon. Kung hindi, siya ay nabawasan sa isang tumpok ng laman. Si Harvey ay nagmadali na at umalis. Naisip ni Barry na siya ay nakatakas sa bala. Ngunit sa isang iglap na iyon, si Tyson ay sinipa si Barry sa lupa. Mula bukas hanggang sa tiyakin, muna ang orihinal na halaga ng mga supply ng konstruksyon para sa Silver Nimbus Mountain Resort ay ibalik sa normal. Kung makaligtaan ka kahit 1 onsa, lilipulin ko ang iyong mga binti. Tanging si Wayne ang naiwan, naghihintay para sa isang tao. Ang kanyang ekspresyon ay kahabag-habag na maaaring maging baldado. Itinulak niya ang kanyang wheelchair patungo sa kay Barry Waters na may mukha na mas malamig kaysa sa yelo. Ngunit hindi niya sinalita ang isang salita, at umalis kaagad pagkatapos. Ang kanyang mga plano ay nabigo dahil sa kay Barry Waters. Ngayon, maaaring talagang makalaya siya sa kanyang sarili sa ibang bansa. Si Mandy Zimmer ay walang ideya kung ano ang naganap sa paligid niya, sa kabila ng nakabalik sa bahay ng ligtas. Hindi niya sinabi sa sinuman tungkol sa buong gulo. Si Harvey mismo ay hindi nagsalita ng isang salita kapag siya ay bumalik. Kumikilos na kung wala siyang anumang bagay na gagawin sa anumang bagay. Kinabukasan, dahil si Mandy ay naghahanda upang pumunta sa kanyang kumpanya maaga sa umaga, isang partikular na paningin ang gumulat sa kanya. Si Barry Waters at ilang iba pang mga supplier para sa mga materyales sa konstruksyon ay lumuhad sa harap ng pinto. Lahat sila ay may mga eyebag sa ilalim ng kanilang mga mata. Sila ay malinaw na naroon sa buong gabi bago nakikita si Mandy, lumitaw si Barry sa kanyang bibig upang magsalita. CEO Zimmer, kami ay walang puso at walang utang na loob dati. Ibinalik namin ang iyong kabaitan sa kalupitan. Hindi kami maglakas loob na gawin iyon muli. Mula ngayon, ang mga materyales ay ipapadala sa site ng konstruksyon gaya ng dati. Ang presyo ay 3% ng kung ano ang ginamit nito. Maaari kang magbayad sa amin kahit kailan mo gusto. Sa katunayan, hindi mo kailangang bayaran sa amin kung hindi mo ito nararamdaman. Si Barry ay nakasakay sa kanyang mukha, na naghahanap ng ganap na naiiba mula sa kanyang mapagmataas sa sarili ng ilang araw na nakalipas. Si Mandy ay namimugati. Ano ang nangyayari dito? Nang hindi makapagsalita si Mandy ng isang salita, ipinapalagay ni Barry na siya ay kumukulo pa rin sa galit. Pagkatapos ay tinanong niya, ang kanyang tono ay medyo nag-aalangan, kung hindi ka pa rin nasisiyahan sa lahat ng ito, maaari naming matustusan ka ng lahat ng mga materyales ng libre. Mangyaring tanggapin ang aming maliit na token ng pagpapahalaga. Nakikita ang saloobin ni Barry Waters, at ang iba pang mga supplier ay sinundan. Isa-isa, tumango sila.
Alam nilang lahat kung ano ang nangyari sa kay Frank Costello dahil dito. Kahit na isa sa 4 na masters ng Yorks, si Wayne York, ay kailangang patayin ang kanyang sariling braso. Kung hindi sila magbigay sa ngayon, hinihiling lamang nila ang kanilang pagkamatay. Si Mandy, para sa kanyang bahagi, naisip na ang lahat ng mga ito ay nawala at nabaliw. Ilang araw na ang nakalipas, binyantaan nila siya. Mula sa kung ano, sila ay dumating sa kanya at lumuhad sa harap niya. Dagdag pa, tila gusto nila ang kanilang pag-back up kung hindi niya tinanggap ang mga materyales. Sa sandaling iyon, lumakad si Harvey, kumakain ng isang tinapay. Si Barry at ang kanyang mga lalaki ay nag-alis ng mas mahirap kapag nakita nila si Harvey. Ang malamig na pawis ay nakasakay sa kanilang mga damit. Mr. York, ito ay isa lamang maliit na regalo. Umaasa ako na maaari mong kumbansihin si Ginang Zimmer upang tanggapin ito. Si Barry ay nanginginig sa kanyang mga paa. Wala siyang ideya kung ano ang pagkakaroon na maaring mangyari. Ngunit hindi talaga siya ang maalamat na live-in-in-law na sinabi niya sa lahat. Sumagot si Harvey, Mandy, dahil ang mga ito ay mapagbigay, panatilihin lamang ang mga materyales. Sila ay mahirap na mahanap sa ngayon, at makakaapekto ito sa bilis ng trabaho. Sa pakikinig sa paliwanag ni Harvey, si Mandy ay tumango. Pagkatapos ay kinunan niya si Harvey ng isang nakalilito na hitsura. Nandoon ka ba kahapon? Si Harvey ay ngumiti, ni hindi nagkukumpirma o nagpapahiwatig ng mga salita ni Mandy. Nang hindi siya sumagot, si Mandy ay nag-isip ng kainahinala. Siguro ito ay si Prince York, dapat itong maging sa kanya. Ang Sky Corporation ay may 51% ng shares para sa proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort, pagkatapos ng lahat. Hindi ba sila naghahanap ng kamatayan kung gumagambala sila sa sariling proyekto ni Prince? Sinabi ni Harvey, na nakangiti. Dapat. Si Mandy ay tumango, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa kay Barry at ang iba, isang stern na pangkulay ang kanyang mukha. Ang lahat ay hindi maaaring magkaroon ng pangunahing lakas ng paggawa ng negosyo, ngunit ako ay naiiba. Nagtatapos ang aming kontrata dito. Babayaran ko ang anumang bagay na may utang sa iyo sa lalong madaling panahon. Wala kaming mga relasyon sa bawat isa. Matapos marinig ang mga salita ni Mandy, si Barry Waters at ang iba pa ay nakakita ng pag-asa. Kung ginamit niya ang kanilang mga supply, maaari pa silang magkaroon ng pagkakataon para sa kaligtasan. Ngunit kung siya ay tumanggi sa mga ito, sila ay tapos na. Ang mga ito na nasa likod ni Mandy Zimmer ay walang mapagbigay at mabait na tao. Ang pinakasusunod na segundo, hinampas ni Barry ang kanyang ulo papunta sa lupa, kumikilos tulad ng siya ay bawang na hiniwa sa chopping board. Ang kanyang ulo ay dumudugo sa lahat, ngunit hindi siya kahit napakiramdam ng anumang bagay. Sa sandaling ito, maaari lamang siyang magrespeto ng husto. Mrs. Zimmer, ikaw ay masyadong mabait. Dapat mong gamitin ang aming mga supply. At dapat mong gamitin ang lahat ng ito ng malaya. Kung hindi mo gamitin, kami ay magdudulot dito hanggang sa mamatay kami. Pagkatapos na makita ang eksena, ginawa ni Cynthia Zimmer ang nagulat sa kanyang hitsura. Nakikita ang mga ulo ng mga lalaki na nagdudulot ng labis sa lupa, siya ay lubos na nakagagaling. Ano ang ginawa ng kapatid sa kanila? Bakit ang mga makapangyarihang lalaki na ito ay nagdudulot na parang tulad ng mga aso na walang lakas ng loob na tumayo? Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 876. Si Mandy ay masyadong malambot sa isang tao. Sa kalaunan, siya ay may kakayahang umangkop at tumango sa kasunduan. Si Barry at iba pa ay nagpasalamat sa kanya ng labis at umalis sa lalong madaling panahon pagkatapos. Sa lalong madaling panahon, ang isang tao mula sa site ng konstruksyon ay tumawag na. Ang mga materyales ay inihatid sa site, at ang proyekto na itinigil para sa isang mahabang sa wakas ay nagsimula muli. Si Mandy ay may mga pagdududa, ngunit sa wakas ay iwinaksi na niya. Sa Sky Corporation, si Harvey York ay nasa upuan ng CEO, na nag-aaral ng 2 larawan sa harap niya. Ang unang larawan ay malinaw na ngayon,
na nagpapakita ng silhouettes ni Wayne at Stephen York. Sila ay nasa beach, na parang naghihintay sila para sa isang tao. Sa isang mas malapit na hitsura, ang kaliwang kamay ni Wayne York ay naputol. Ang larawan ay dapat na nangyari sa parehong araw na si Wayne ay bumaril ng kanyang braso. Ang pangalawang larawan ay medyo malabo, mukhang isang paliparan, at nagkaroon ng isang tao na hindi nakilala ni Harvey York. Tinitigan niya ang mga larawan ng mahabang panahon, pagkatapos ay maingat na tinanong, "Sinasabi mo na ang mga larawang ito ay nasa aking talahanayan mula noong umaga na ito?" "Tama iyan." Si Yvonne Xavier ay tumango. "Tinanong ko ang isang tao na suriin ang mga kamera ng pagmamatsyag, ngunit ang footage ay sa anumang paraan na napinsala kahapon. Walang naitala." Nagsalita si Harvey, "Dahil gusto ng isang tao na ibigay ito sa akin, natural na mayroon silang isang paraan upang masira ang mga kamera. Sino sa palagay mo ang nasa likod nito?" Iniisip ni Yvonne ang mahaba at mahirap tungkol dito, pagkatapos ay sumagot, "Kahit na kung sino ito, ang tatlong ito ay dapat pa ring ipaalala sa iyo na panatilihin ang pag-iingat, CEO." Ang kambal si Stephen at Wayne York ay medyo isang problema upang harapin. "Hindi ko natapos si Wayne ng ganap dahil hindi naroon si Stephen kahapon. Kung ginawa ko, hindi ko magagarantiya kung si Stephen ay magpapatuloy sa isang bagay na hanggal. Ngunit una, dapat nating suriin kung sino ang taong ito." Si Yvonne ay tumango, at pagkatapos ay umalis ng matulin. Hinahawakan ni Harvey ang mga larawan, nakatingin sa kanila ng mahaba at mahirap. Ito ang Hong Kong International Airport. Ang mga Leo ay dadating pagkatapos. Sa Buckwood International Airport, ang isang marangyang pribadong eroplano ay dahan-daang naglanding. Ang mga gwardyang armadong mercenary ay inilagay sa buong lugar para sa proteksyon. Ang paliparan ay na-lockdown din. Upang gawin ang isang bagay tulad nito sa isang internasyonal na kilalang lungsod tulad ng Buckwood, ang tao ay dapat na isang taong may napakalawak na katayuan at kapangyarihan. Ang upper class ng Buckwood ay nagambala. Nakatanggap sila ng balita na malapit na dumating ang isang malakas na figure mula sa Hong Kong. Ang katayuan ng Hong Kong ay mas mataas kumpara sa Buckwood. Tanging ang pinakapambihirang tao ay maaaring tanggapin bilang mga panauhin sa Hong Kong. Sinabi ng mga alingaungaw na ang taong darating sa lalong madaling panahon ay lubhang bihirang makita sa publiko. Sa pasukan ng pribadong paliparan, si Stephen York, James Surrey, Callum Robbins, Eric Cloud at Lola Yates ay dumating. Sila ay dinala na hindi nagpapahayag ng pagmamataas at pagpapasya, tanging hindi masabik na takot. Ang isang matangkad na tao ay nakatutok sa isang eleganteng suit, tila sa paligid ng kanyang mga 40s pa napakabata sa hitsura, lumakad siya sa pasukan. Prince Leo, ang mga tao ay nagpapakita ng lahat ng yumuko pagkatapos makita siya. Ang taong ito ay ginagalang mula sa isa sa 4 na nangungunang pamilya sa Hong Kong at ang kasalukuyang kahalili ni Leo, isang lalaki na may pamagat ng prince, si Chris Leo. Si Chris Leo ay nagpakita ng marikit, ang kanyang mukha ay malamig. Ngayon, dumating siya dito upang kumatawan sa mga Leo pati na rin kay Melissa Leo. Si Stephen York ay lumakad sa kanya na may isang pagyuko bilang pagbati. Tinanong ni Chris Leo, paano ang mga bagay na umuunlad? Si Stephen York ay ngumiti. "Mahal na pinsan, dahil narito ka na, bakit hindi mo ito ginagawa ng ilang araw? Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring madala." Si Chris Leo ay nag-aalangan sa oras na ito, pagkatapos ay dahan-dahan sumagot, "Stephen, alam mo kung bakit ako nandito. Kung mabibigo tayo, ikaw at ako ay parehong nasa malalim na problema." Siyempre, sinubukan muli ni Stephen York. "Sa kasong iyon, magpapadala ako ng isang tao upang bigyan ng mga imbitasyon ang Xaviers. Mabuti. Kukunin ko ang lahat ng bagay. Kailangan mo lamang ipakita," ni Stephen York pagkatapos ay tumawa. Si Chris Leo ay hindi nagsalita ng isa pang salita, at maingat na iniwan ang paliparan sa gitna ng kumpol ng karamihan ng tao. Kahit na siya ay isang napakalakas na figure, alam din niya na kung nabigo siya sa kanyang misyon, hindi siya magwawakas.
Emerald Lake, Backward, ang tirahan ng Xavier family. Ang mga Xaviers ay hindi mga katutubo ng Backward. Sila ay nagmula sa Walsing. Pagkatapos na si Sheldon Xavier ay naging unang in command ng Southlight, ang kanyang pamilya ay lumipat dito mula sa Walsing. Ngunit si Sheldon Xavier ay mga lahi na lalaki, na kung bakit ang mga Xavier sa Southlight ay nanirahan sa Kalabuan. Ang mga taong nagtipon-tipon sa mapayapang Xavier compound ngayon ay nagmumula sa mga kakilakilabot na ekspresyon sa kanilang mga mukha na si Sheldon Xavier ay nanunumbalik habang nagtataglay siya ng isang malaking redwood invitation sa kanyang kamay. Ito ang ika-5 oras sa buwang ito. Ito ay si Chris Leo mula sa pamilyang Leo. Ang mga Xavier ay nagpapakita ng lahat ng pagsinghap bilang tugon. Ang pinakamatandang anak na lalaki ni Sheldon Xavier at tiyuhin ni Yvonne Xavier, si Adam Xavier, ay tahimik na nagsabi, "Sir, ang unang 4 na katatagan ng mga tao ay hindi na mataas. Wala silang karapatan. Maaari lamang nating tanggihan ang mga ito." Ngunit si Chris Leo ay isang prinsipe. Siya ang susunod na kahalili para sa kanyang pamilya kung tinanggihan din natin siya, gayon din ang tao na ito ay masyadong maraming tao. Si Sheldon Xavier ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Matapos ang isang mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, "Tama. Sa kasong iyon, hayaan ang mga kabataan na matugunan ang bawat isa. Tulad ng para sa Leo sila ay magiging kapanipaniwala upang magkasama o hindi, ito ay magiging sa kanila." Sa nakalipas na ilang araw, ang mga Xavier mula sa Southlight ay nakatanggap ng ilang mga imbitasyon sa kasal. Mayroon pa ring 5 mga unang rate na pamilya sa lahat ng Southlight na natitira. Ang naiswells ay hindi gumawa ng isang solong paglipat, ngunit ang iba pang 4 ay ang kanilang mga patriarka ay nagpadala ng mga imbitasyon sa kasal upang ipanukala ang isang kapaki-pakinabang na kasal sa mga Xaviers. Kahit na ang pamilyang Leo mula sa Hong Kong ay ginagawa din ang pareho sa ngayon. Ang mga Xaviers ay hindi mataas ang profile na mga tao kahit na, ang pamilya ay nadama ang lubos na mapagmataas. Hindi mahalaga kung sino si Yvonne Xavier ay mag-asawa, mahalaga para sa mga Xaviers na itanim ang kanilang mga ugat at maging matatag sa Southlight. Sa wakas, ang mga Xavier ay mga tagalabas. Hindi nila kailangang gumastos ng 10 taon upang maitatag ang pangalan ng pamilya sa Southlight. Kung wala silang malakas na backup, ang paggawa nito ay mahirap. Kahit na si Sheldon Xavier ay ang unang utos ng Southlight, ang ilang mga bagay ay hindi sinadya upang maging simple dahil sa isang malakas na posisyon. Upang matiyak na matatag, kailangan nilang umasa sa sariling kakayahan ng kanilang pamilya. Sa oras na ito, ang pagkakaroon ng ilang mga prinsipe mula sa mga malalaking pamilya na nagpo-propose ng kasal kay Yvonne Xavier ay isang malaking pagkakataon para sa mga Xavier. Alam ni Sheldon Xavier ang tungkol kay Harvey York, ngunit tinanong na niya si Harvey tungkol sa sitwasyon dati. Si Harvey at Yvonne ay walang anumang relasyon sa labas ng trabaho. Kung hindi, ito ay likas na para sa kay Sheldon upang isaalang-alang ang isang may kakayahang apong lalaki na may mahusay na background. Habang ang pamilya ay nasa pagsisikap pa rin, ang mga pinto ng compound ng Xavier ay binuksan. Ang isang silhouette na may suot na mataas na takong ay lumakad. Ang malinaw na mga yapak ay agad na nakuha ang pansin ng lahat. Ang isang walang kapantay na kagandahan na maaaring makaligtaan ang mga gusali ay hindi sapat upang ilarawan ang kagandahan ni Yvonne. Kahit na ang lahat sa pamilya ay nakikita na siya ng ilang beses, sila ay nagtagumpay pa rin sa paningin kay Yvonne Xavier sa kanyang magandang make-up. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 878. Si Adam Xavier ay ngumiti nang makita niya si Yvonne Xavier. Yvonne, sa oras lamang. Ang bawat tao ay pinag-uusapan mo rin, sa wakas, isang batang matanda na babae sa pamilya. Ito ang ika-5 panahon na iminungkahi ng isang gwapong binata sa iyo. Habang nagsalita siya, kinuha ni Adam ang ilang mga litrato at inilagay ang mga ito sa mesa ng tsaa. Halika, pumunta, dito ka. Tingnan. Ito ang prinsipe ng pamilya Leo, si Chris Leo.
Ito ang prinsipe ng pamilyang Surrey, Lucas Surrey. Narito ang prinsipe ng pamilyang Robbins, Oscar Robbins. Ang isang ito dito ay ang prinsipe ng pamilyang Cloud, si Declan Cloud. At dito ay si Prince Finn Yates. Lahat sila ay gwapo at may kakayahang mga kabataang lalaki. Sino mang pipiliin mo, magiging mabuti para sa pamilya. Gayunpaman, hindi nabalisa ni Yvonne ang kanyang mga mata sa mga larawan. Sa halip siya ay nagtungo sa kay Sheldon at sinabi ng tahimik, "Lolo, dapat mong malaman na hindi ko pakasalan ang sinuman." Si Sheldon ay natigilan. Paano ko mauunawaan kung ano ang nararamdaman mo? Ito ay lamang, napakaraming pamilya ang nagpo-propose. Kahit na ang isang taong katulad ko ay hindi maaaring tanggihan ang bawat isa sa kanila. Nasaktan na natin ang ilang mga pamilya. Maaari akong maging unang command sa Southlight, ngunit ang ating pamilya ay maaaring magkaroon ng isang mahirap na oras na maninirahan sa Southlight sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit sa oras na ito, hindi mo dapat tanggihan ang panukala. Kailangan mong pumili ng isang tao sa labas ng mga pagpipiliang ito. O, maaari kang magdala ng isang bahay sa iyong sarili. Si Yvonne ay tumitig sa mga mata ni Sheldon, na nakakasakit sa kanyang labi. Hindi ko kayo pababayaan. Pagkatapos ng isang buwan, iniimbitahan ng mga taong ito dito. Sinabi ni Sheldon, "Kung maaari mong dalhin ang iyong lalaki dito bago ang panahong iyon, kinikilala ko siya." Walang, "Senyor, hindi ito dapat mangyari." Ang mga savior ay tumayo ng labis. Ito ay magiging maayos kung nagkasala kami sa isang unang rate na pamilya tulad ng mga Surreys, ngunit hindi namin maaaring tanggihan ang liyas mula sa Hong Kong. Kahit na ang ating pangunahing bahay sa Wolsing ay maaaring hindi makalalaban laban sa mga Leo na ang pamilya ay masyadong malakas. Kung hindi namin nasiyahan ang mga ito, ang aming lugar sa Southlight ay mawala. Yvonne, wala kang pagpipilian. Alinman mong pakasalan si Prince Leo. O maaari kang magpanggap na pumili ng isang random na tao, at pagkatapos ay pakasalan ang Prince Leo. Wala kang ibang pagpipilian. Ang mga savior ay nagsimulang sumigaw sa kay Yvonne, hinihingi siya na gawin tulad ng sinabi nila. Upang maprotektahan ang kanyang pamilya, hindi niya kayang baliwalain si Chris Leo. Ang tanging pagpipilian nito ay upang pakasalan siya. Panginginig. Ito ang naramdaman ni Yvonne sa sandaling iyon. Sa mga taong ito, bihira siyang ipinakita sa pamilya. Siya ay ginagamot tulad ng walang sinuman. Si Yvonne, para sa kanyang bahagi, ay hindi interesado sa pagkakaroon ng anumang autoridad sa mga savior. Ang kanyang ama ay namatay ng maaga, ngunit walang sinuman ang tatayo para sa kanya. Siya ay napakamaingat, at hindi na lumabas sa pamilya. Ang mga saviors, sa kabilang banda, ay walang intensyon na ipaalam sa kanya ang kawit. Siya ay hindi nagpakita ng halaga sa pamilya bago, na kung saan ang mga saviors ay nagpabiye sa kanya at kumilos na parang hindi siya umiiral. Ngayon na ang kanyang pag-iral ay magbibigay sa mga dalubhasa sa saviors, sinimulan nilang pilitin siya sa paggawa ng kanilang nararapat na nais. Nais nilang ibenta ni Yvonne ang sarili para sa kapakanan ng buong pamilya. Sa mga mata ni Yvonne, wala sa kanyang kaugnayan sa iba pang mga miyembro ng pamilyang savior ang malapit sa bono na ibinahagi niya sa kanyang lolo. Si Sheldon na ito ay sa sandaling ito kung ang pinsan ni Yvonne, si Ivan Savior, ay mabilis na lumakad sa kanya at sumukat sa kanya hanggang nagsalita siya, "Kumusta? Yvonne, alam ko na nagtatrabaho ka sa ilalim ni Prince York bilang kanyang sekretarya. Ngunit kaya kung ano, hindi tumitingin sa iyo si Prince York. Sumunod ka sa kanya ng maraming taon, ngunit hindi ka pa rin nakagawa ng isang pangalan para sa iyong sarili. Iba't ibang mga bagay ngayon. Dahil si Prince Leo ay nagkalat at pinangalagaan ang iyong pansin, dapat mong mahalin ang pagkakataong ito. Dapat mong pasalamatan ang langit na hindi niya nakikita ka bilang isang uri ng babaeng fox. Paano mo pa rin tinanggihan ang kanyang panukala? Sigurado ka na walang kahihiyan." Sa mga salita ni Ivan, ang natitirang bahagi ng mga savior ay tumango sa pag-aproba. Tiningnan nila si Yvonne Savior na parang siya ay isang minahan ng ginto.
Kung sumang-ayon siya na pakasalan si Chris Leo, ang mga benepisyo ng Xavier's ay masisiyahan at magiging higit sa imahinasyon ng sinuman. Oh, Yvonne, hindi sa mayroon akong anumang bagay laban sa iyo, ngunit kailangan ng mga kababaihan na pangalagaan ang kanilang sarili. Pag-usapan natin si Prince York na hindi kailanman iniwan ang iyong isip. Hindi ba siya tinanggihan sa harap ng isang malaking pulutong habang nagpoproseso sa isang hanggal na babae? Ngunit kahit na siya ay tinanggihan, hindi niya kailanman itinuturing sa iyo. Yvonne, kahit na wala kang iniisip na anumang pamilya, isipin ang iyong sarili. Ang kabataan at kagandahan ng isang babae ay may petsa ng pag-expire. Pinakamahalaga, kung napalampas mo ang pagkakataong ito, imposible para sa iyo na matugunan ng isa pang natitirang tao tulad ni Prince Leo. Makinig ka sa akin. Dapat kang magbitiw mula sa iyong trabaho, magbihis ng mabuti, at tanggapin ang panukala ni Prince Leo sa party ng gabi ng ating pamilya. Sa ganitong paraan, ikaw ang magiging pinakamaligayang babae sa buong mundo. Ang asawa ni Ivan, si Rita Lawson, ay mabilis na nagsalita at sinubukang kumbansihin si Yvonne, na parang nagsasalita siya mula sa karanasan. Naturally, siya at ang kanyang asawa ay ginagawa ang magandang cop sa masamang kusyal na pulis. Ang kanilang pag-iisip ay walang kamali-mali. Ang tingin ng buong pamilya ay lumipat sa kay Yvonne, naghihintay sa sandaling tatanggapin niya ang panukala. Ngunit hindi sinaway ni Yvonne ang isang salita, at ang kanyang tingin ay may hamog na. Si Sheldon ay tumingin sa matigas na pagpapahayag ng kanyang apong babae at sinisi sa kanyang puso. Ang ilang mga tao sa kanilang pamilya ay may suporta mula sa mga savior sa Walsing. Ang mga savior sa Walsing ay masyadong malakas. Kahit na si Sheldon Xavier ang unang utos ng Southlight, ay hindi siya maaaring pumunta sa ulo upang tumulak laban sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya masabi ang anumang bagay, siya ay may isa pang dahilan. Si Sheldon Xavier ay may haka-haka kung ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Harvey York. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay mapanganib. Kaya, inaasahan niyang ang kanyang mahal na apong babae ay aalis na kay Harvey sa lalong madaling panahon. Matapos ang pag-asa at matalim na tingin, si Sheldon ay humiwalay ng malakas. Yvonne, hindi naman ako ay ayaw na magbigay sa iyo ng pagkakataon. Tandaan ang aking mga salita, mayroon ka lamang ng kalahating buwan. Kung ang taong pinili mo ay handa na sumama sa iyo, kung siya ay nakikinabang sa iyo o kung hindi man. Kinikilala ko siya, ngunit kung wala siyang lakas ng loob na lumakad sa compound ng Xavier, dapat mong sirain ang lahat ng relasyon sa kanya. Walang maisagot si Yvonne. Napayapaan ni Yvonne Xavier ang walang magawa, ngunit nanatili pa rin siyang matigas ang ulo tungkol sa bagay na ito. Yvonne, ito ay isang karangalan na ipanganak sa pamilyang Xavier. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na dapat kang magkaroon ng responsibilidad. Dahil dalhin mo ang pangalan ng Xavier, dapat mong gawin ang lahat at anumang bagay na maaari mong magawa para sa pamilya. Kung hindi mo magawa ang sinasabi ko, kahit na kung nagpunta ka ng maaga at pinatay ang iyong sarili, dadalhin ko pa rin ang iyong bangkay sa kay Prince Leo. Umalis ka na, si Sheldon pagkatapos, na ayaw na tingnan ang pagpapahayag ni Yvonne. Ang mga Xaviers, sa kabilang banda, ay nag-ambala. Tama, dahil dapat ito. Kahit na mamatay ka, kailangan mong mag-asawa kay Prince Leo. Ito ang iyong kapalaran. Sa Buckwood High School, ang ulo ni Cynthia Zimmer ay hindi nakataas habang nagmamadali siya, na parang siya ay tumakas mula sa isang bagay. Nang narating niya ang pasukan ng paaralan, ang ilang mga batang babae ay nakatayo roon, hinaharangan ang kanyang landas. Bakit ka tumatakbo, Cynthia? Ikaw ay mabilis. Hindi ka ba naka-hook up ng isang matandang lalaki para sa pera ngayon, ginawa mo ba? Hindi ko masabi. Karaniwan kang tila isang masunering maliit na batang babae, at hindi mo tanggapin ang pag-amin sa sinuman. Upang gumawa ng pera sa ganitong paraan, hindi ako makapaniwala sa iyo na tulad ng isang maluwag na batang babae. Maaari mo lamang sabihin sa amin kung ikaw ay kapos sa pera. Maaari naming babawasan ang iyong stress. Hindi na kailangang patayin ang iyong sarili sa puntong ito.
Ang mga batang babae ay may isang kaila-hilakbot na relasyon sa kay Cynthia. Cynthia hindi kailanman binayaran ng anumang pansin sa mga lalaki sa kanyang klase, lalo na pagkatapos ng KTV affair. Tanging ang kanyang kapatid na lalaki ay nasa isip niya. Ito ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang ilang mga lalaki na maaaring isaalang-alang na pambihirang. Dahil dito, medyo ilang mga batang babae ay naging masyado na naninibugho sa kay Cynthia. Kung mayroon silang pagkakataon, hindi sila mag-atubiling sipin si Cynthia sa labas ng paaralan. Kailan ako naging kapos sa pera? Nagmamay-ari ako ng bahay sa paninirahan sa The Garden. Paano ako magiging kulang sa cash? Kahit na ako ay wala na itong kinalaman sa alinman sa iyo. Mangyaring ayokong makipaglaban. Si Cynthia ay wala sa mood upang magtaltalan sa mga batang babae. Oh, Cynthia, iminumungkahi ko na mag-drop out ka ng paaralan ng masunurin. Alam ng lahat na hindi ka mula sa Backwood, ngunit sa halip mula sa ilang mga kabaligtaran ng backwater. Gaano ka maglakas loob na magkaroon ng bahay sa paninirahan ng The Garden? Sigurado ka na walang kahihiyan. Ang bawat tao'y maaaring aktwal na nakatira siya roon. Maganda siya sa pagkakaroon ng isang matandang lalaki na maghintay para sa kanya doon, tama ba? Ang mga batang babae ay bumubuhos na tumatawa. Sa kanilang mga mata, ito ang kanilang pinakamainam na pagkakataon na sipain si Cynthia sa kanilang paaralan. Oh, Cynthia, alam mo ba kung bakit patuloy na sinasabi ng lahat na nasa Backwood ka na upang ibenta ang iyong katawan? Ito ay dahil pinahihintulutan natin silang makita ito. Ang isa sa mga batang babae ay kinuha ang kanyang telepono at nagpakita kay Cynthia ng isang pag-record ng video. Nakita ni Cynthia ang kanyang sarili na nakaupo sa upuan ng pasahero sa isang roll na mula sa isang distansya. Ang tao sa upuan ng pagmamaneho ay hindi maaaring makita ng malinaw, ngunit naalala niya na naitala siya nang lumabas siya sa kanyang kapayapaan. Ang problemang ito ay imposible upang malutas. Ang isang batang babae sa mataas na paaralan ay nakaupo sa upuan ng pasahero sa isang roll, nagchichismisan at tumatawa na parang bagyo. Kung nakita ng sino man ang record na ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maibabalik. Ang isa pang batang babae ay lumakad patungo sa kay Cynthia at hinayla ang buhok ni Cynthia, na nakakasakit ng malupit. Cynthia, ikaw ay mahirap na bagay. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kung mananatili kang masunurin, tatanggalin namin ang pag-record at tulungan kang ipaliwanag ang sitwasyon sa klase. Paano iyan ang tunog? Fine. Kung tatanggalin mo ang pag-record, gagawin ko ang gusto mo. Sabihin mo sa akin kung magkano ang pera na gusto mo. Ipinagpapalagay ni Cynthia na ang mga batang babae na ito sa pag-aalipusta sa kanya para sa pera. Siya ay mas gusto at tungkol sa likas na katangian ng buong sitwasyon. Hihihi, sa palagay mo ba ang isang taong katulad ko, Yelena Sure, ay mukhang isang batang babae na kapos sa cash? Ang batang babae na ito ay may isang mukha bilang kaibig-ibig bilang isang namumulaklak na bulaklak. Kahit na siya ay maganda, ang kanyang pagkatao ay kasing lalad na isang alakdan. Si Selena ay nagkaroon ng dahilan upang pukawin si Cynthia. Siya ay sinasamba mula sa unang rated na pamilya, ang mga Sures. Ang mga magulang ng mga batang babae sa kanyang pangkat ay nagtrabaho rin para sa mga Sures. Sa ngayon, walang sino man ang darating na hawakan ang kumpanya ni Mandy Zimmer dahil sa Sky Corporation. Sa makatuwid, ang mga Sures ay nagpasya na ilipat ang kanilang target sa kay Cynthia Zimmer. Si Harvey York mismo ay hindi nakita na darating ito at kung paano ang tungkol dito. Lumuhod sa harap ko at sabihin mo na isang kang maruming babae. Siyempre, itatala namin ang buong bagay.